isang magalang na pagbati sa lahat ng aking mga pinapahalagahang panauhin. Ako po si David Wilson, ang kasalukuyang direktor ng Bronx Zoo sa New York. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento ng himala na naganap sa aming zoo. Ito ay isang totoong kwento na lubos na nakaantig sa aming mga puso, kung saan ang isang problemang hindi malutas ng siyensya ay nabigyan ng solusyon ng isang matandang Pilipino lamang. Noong umaga ng Agosto 15, 3 taon na ang nakalilipas, isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong Bronx Zoo kung saan ako nagtatrabaho. Si Jumbo, isang African elephant at pinakasikat na hayop sa aming zoo, ay bigla na lamang sinalakay ang kanyang tagapag-alaga. Ang biktima ay si Mike Thompson, na nagsilbing personal na tagapag-alaga ni Jumbo sa loob ng 3 taon. Habang si Mike ay karaniwang naglilinis sa umaga, bigla siyang inatake ni Jumbo ng walang anumang babala. Si Jumbo, isang 7 taong gulang na lalaking elepante, ay may bigat na 4.2 tonelada. Ang pag-atake mula sa napakalaking katawan na iyon ay lubhang malakas na nagdulot ng malubhang pinsala kay Mike. Bali ang kanyang kanang braso at 3 tadyang. Isinugod si Mike sa ospital sakay ng ambulansya at kinailangang manatili doon sa loob ng 3 linggo. Bilang direktor, nang makita ko ang kalagayan ni Mike na balot ng benda sa ospital, lubos kong naunawaan ang kabigatan ng problemang ito. Bago ang insidenteng ito, si Jumbo ang tunay na bituin ng zoo. Mahigit 500,000 bisita ang dumarating para lamang makita siya. Para sa mga bata, si Jumbo ay isang idolo. Tuwing Sabado at Linggo, mahahabang pila ang nabubuo para lang masilayan siya. Kilala si Jumbo sa kanyang maamong pag-uugali at pagsunod sa mga utos ng kanyang tagapag-alaga. Kinikilala ng lahat ng empleyado ng zoo ang kahinahunan ni Jumbo. Ngunit pagkatapos ng aksidente, si Jumbo ay naging ibang-iba. Pumasok siya sa isang estado kung saan hindi niya hinahayaang may lumapit sa kanya sa loob ng 3 buwan. Ang pagpapakain sa kanya ay ginagawa na lamang sa pamamagitan ng paghahagis mula sa malayo. Maging ang paglilinis ng kanyang kulungan ay naging isang gawaing mapanganib. Sinubukan naming mga empleyado ang pinakamodernong paraan ng animal behavior therapy, kumonsulta sa mga eksperto at binigyan pa siya ng gamot na pampakalma, ngunit walang anumang paraan ang naging epektibo. Sa huli, nagbigay ng ultimatum ang Board of Directors ng zoo. Kung walang magbabago pagsapit ng Enero 31, kailangang patayin si Jumbo sa pamamagitan ng lethal injection, isang napakalupit na desisyon. Bilang direktor, nang matanggap ko ang utos na iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad at kawalan ng pag-asa. Ang kaisipang kailangan kong iligtas si Jumbo ay bumabagabag sa aking isipan. Habang lumalala ang problema ni Jumbo, gabi-gabi akong nakaupo sa aking opisina, hawak ang aking ulo. Nooy 54 taong gulang ako, 2 taon pa lamang mula nang ma-promote bilang direktor at nahaharap na ako sa ganito kalaking problema. Araw-araw ay tinatanong ako ng pamunuan ng zoo tungkol sa progreso at walang tigil ang mga tawag ng reklamo mula sa mga bisita. Tuwing nakikita ko ang mga batang dumadalaw para kay Jumbo na umuuwing umiiyak, lalo kong nararamdaman ang bigat ng aking responsibilidad. At isang gabi, isang alaala ang biglang sumagi sa aking isipan. Isang pangyayari ito 7 taon na ang nakalipas. Nooy Associate Director pa lamang ako at sumama sa isang delegasyon mula sa American Zoo Association para bumisita sa Pilipinas. Ang layunin ng biyahe ay upang pag-aralan ang mga pamamaraan ng pamamahala ng zoo sa Pilipinas na malaki na ang inunlad. Binisita namin ang Manila Zoo at ang Avilon Zoo at pinag-aralan ang kanilang kakaibang paraan ng pangangalaga sa mga hayop. Ang pinakanakamamangha ay ang isang pangyayari sa Manila Zoo. Habang binibisita namin ang kulungan ng Tamaraw, isang kaguluhan ang naganap. Isang Tamaraw na nagngangalang Tala ang biglang nagwala. Hinahampas nito ang mga rehas gamit ang kanyang mga sungay at umuungal ng malakas. Nalaman namin na si Tala ay 15 taong gulang noon at nagpapakita ng agresibong pag-uugali dahil sa stress. Lahat ng mga tagapag-alagang Pilipino ay nalilito at hindi alam kung paano siya haharapin. Noon, isang matandang lalaki na isa ring tagapag-alaga ang dahan-dahang lumapit sa kulungan ni Tala. Siya, si Lolo Berto. Noong panahong iyon,
Si Lolo Berto ay 60 dalang taong gulang, isang bihasang tagapag-alaga na nag-aalaga ng mga hayop mula pa noong kanyang kabataan. Siya ay isang maliit at mukhang mabait na matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng malalim na karunungan at karanasan. Kami, ang delegasyon, ay nanood mula sa malayo para sa aming kaligtasan. Ngunit ang ginawa ni Lolo Berto ay higit pa sa aming inaasahan. Umupo si Lolo Berto ng payapa sa harap ng kulungan ni Tala. Wala siyang sinabi, nanatili lamang siyang nakaupo. Lumipas ang unang 30 minuto ng walang pagbabago. Naisip naming mga Amerikanong eksperto na ito ay isang pagsasayang lamang ng oras. Ngunit pagkalipas ng isang oras, isang himala ang nangyari. Unti-unting kumalma si Tala at nagsimulang tumingin kay Lolo Berto. At pagkalipas ng 2 oras, si Tala ay ganap ng naging payapa. Pagkatapos ng pagbisita, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap si Lolo Berto. Sa pamamagitan ng matatas na Ingles, ipinaliwanag niya sa akin, kailangan ninyong kausapin ang mga hayop, Ginoo. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng puso. Ang mga hayop ay napakagaling magbasa ng isipan ng tao. Agad nilang nalalaman kung tunay ba tayong nagmamalasakit sa kanila. Sa totoo lang, noong panahong iyon, kalahati lang ang paniniwala ko. Naisip ko na ito ay isang uri ng lumang paniniwala na walang siyentipikong basehan. Dahil sa mga zoo sa Amerika, ang siyentipikong pamamaraan na nakabatay sa behaviorism at veterinary science ang pangunahing sinusunod. Ang paliwanag ni Lolo Berto ay tila hindi makatotohanan, ngunit totoong kumalma si Tala. At ngayon, sa pagharap ko sa problema ni Jumbo, ang mga salita ni Lolo Berto ay muling umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa pagharap sa isang problemang hindi malutas ng pinakabagong teknolohiya at siyensya, nagsimula akong mag-isip na baka may magagawa ang isang taong tulad ni Lolo Berto. Kinabukasan ng umaga, tinawag ko si Sarah Johnson, ang aming punong tagapag-alaga, sa aking opisina. Si Sarah ay 35 taong gulang, isang napakahusay na tagapag-alaga na nagtapos ng animal behavior sa universidad. Lubos siyang naniniwala sa siyentipikong pamamaraan, isang tunay na Amerikanong eksperto. Sarah, mayroon akong mungkahi. Subukan kaya nating mag-imbita ng isang eksperto mula sa Pilipinas? Sinimulan ko ang usapan. Naguluhan ang mukha ni Sarah. Mula sa Pilipinas, sir? Ngunit nasa atin na ang pinakamahuhusay na eksperto. Ano pa ba ang maaari nating gawin? Naaalala ko ang isang tagapag-alagang Pilipino na nakilala ko 7 taon na ang nakalipas, baka may magawa siya. Ilang taon na po siya? Tanong ni Sarah. 7 taon na ang nakalipas, 62 siya. Ngayon, siguro ay 69 na siya. Lalong naguluhan ang mukha ni Sarah. Ano po ang magagawa ng isang 69.2 anyos na matanda? Si Jumbo ay isang mapanganib na elepante na may bigat na 4.2 tonelada. Kung mapahamak ang isang senior citizen, tayo ang mananagot. Isa pa, magkaiba ang kapaligiran ng pag-aalaga at kultura ng Pilipinas at Amerika. Siyempre, makatwiran ang mga alalahanin ni Sarah, ngunit naramdaman kong wala na akong ibang pagpipilian. Pagkatapos naming mag-usap ni Sarah, nagdesisyon ako. Gaano man kahirap, susubukan kong kontakin si Lolo Berto. Sa pamamagitan ng isang international call, unang tinawagan ko ang Manila Zoo upang hingin ang kasalukuyang impormasyon ni Lolo Berto. Sinabi ng isang staff doon na nagretiro na si Lolo Berto, 5 taon na ang nakalipas at ngayon ay namumuhay ng payapa sa isang maliit na bukid sa probinsya ng Nueva Ecija. Noong gabi ng Agosto 22, nanginginig akong tumawag sa Pilipinas. Dahil sa pagkakaiba ng oras, umaga na sa Pilipinas nang may sumagot sa telepono. Narinig ko ang isang mahinahong boses ng matandang lalaki. Hello, Berto po ito. Hello po, Lolo Berto. Ako po si David Wilson, ang direktor ng Bronx Zoo sa New York, USA. Nagkita na po tayo 7 taon na ang nakalipas sa Manila Zoo. Ay, kayo pala yung galing sa delegasyon ng mga Amerikano. Naaalala ko kayo. Kumusta na po kayo? Ang boses ni Lolo Berto ay kasing init pa rin ng dati na nagpabawas sa aking tensyon. Idinetalye ko ang sitwasyon ni Jumbo, ang pag-atake sa tagapag-alaga, ang 3 buwang bigong paggamot, at ang deadline sa Disyembre 31. Tahimik na nakinig si Lolo Berto hanggang sa matapos ako. Lolo Berto, mayroon po akong pakiusap.
Maari po ba kayong pumunta rito sa Amerika? Wala na po akong ibang malapitan. Puno ng pagsusumamo ang aking boses. Sandaling katahimikan ang namayani. Pagkatapos, sumagot si Lolo Berto sa isang mapagkumbabang tinig. Mabuti po ba kung isang matandang tulad ko ang pupunta riyan? 69 na po ako, hindi na ganoon kalakas. At mahirap din ang biyahe papuntang Amerika. Pakiusap po, kami na po ang bahala sa lahat ng gastusin. Tulungan niyo po si Jumbo. Nag-isip si Lolo Berto, saglit at sumagot. Sa totoo lang, mula noong nag-alaga ako ng mga hayop, mayroon din akong mga masasakit na karanasan. Ang mga kwento tungkol sa mga kalabaw noong panahon ng digmaan na napilitang lumaban hanggang sa mamatay ay nananatiling sugat sa aking puso hanggang ngayon. Ngunit kapag naririnig kong may isang hayop na nagdurusa, hindi ko kayang manahimik na lamang. Susubukan ko po ang aking makakaya. Noong Agosto 20, si Lolo Berto ay lumipad mula sa Naya patungo sa New York City. Ang tanging dala niya ay isang lumang bayong na gawa sa balat na ginagamit niya mula pa noong kabataan niya at isang supot ng gawang bahay na tuyong saging. Wala siyang dalang anumang modernong kagamitan sa pagsasanay ng hayop. Kahit na mahirap ang mahabang biyahe para sa isang 69 anyos, hindi nagreklamo si Lolo Berto kahit isang beses. Noong gabi ng Agosto 26, dumating ang eroplano ni Lolo Berto sa JFK Airport. Naghihintay kami ni Sarah para salubungin siya. Nang makita namin si Lolo Berto na lumalabas sa arrival gate, hindi maitago ni Sarah ang kanyang pagkagulat. Siya ay isang maliit na matanda, mga 160 centimeters ang taas, at marahil ay hindi hihigit sa 60 kilogram ang timbang. Hindi siya mukhang kayang humarap sa isang higanteng elepante na may bigat na 4.2 tonelada. Lolo Berto, salamat po sa pagdating sa kabila ng pagod sa biyahe, bati ko sa Bayuko. Ginoong Wilson, matagal na rin tayong hindi nagkita. Salamat po sa pag-imbita sa akin, sagot ni Lolo Berto, magalang na tumango. Habang pauwi mula sa airport, bumulong si Sarah sa akin. Sir, sigurado po ba kayo sa kanya? Mukhang hindi niya kakayanin ng elepante. Kinabukasan, nagkaroon ng pulong ng mga staff sa zoo. Ipinakilala ko si Lolo Berto at ipinaliwanag ang lahat. Ngunit ang reaksyon ng karamihan sa mga empleyado ay malamig, lalo na si Dr. Don Wei, isang Chinese-American animal behavior researcher na mariing tumutol. Si Dr. Wei ay 42 taong gulang, isang mahusay na mananaliksik na nagtapos sa Peking University at Harvard. Kalokohan ito, sigaw ni Dr. Wei. Ang pag-asa sa mga pamahiin na walang siyentipikong ebidensya ay kahangalan. Dapat tayong gumamit ng bagong siyentipikong pamamaraan. Paano natin hahayaan ang isang 69 anyos na matanda na alagaan ang isang mapanganib na elepante kung may mangyaring aksidente, sino ang mananagot? Nagpahayag din ng pag-aalala ang iba pang empleyado. Kaya niya ba talaga? May lisensya ba siya? Paano ang insurance? Tahimik na nakinig si Lolo Berto sa mga tanong na iyon at sumagot ng mahinahon. Tama po ang lahat ng inyong alalahanin. Sa totoo lang, wala po akong espesyal na kwalifikasyon. Ang tanging mayroon ako ay ang karanasan ng pamumuhay kasama ang mga hayop mula pa noong aking kabataan. Napagdaanan ko ang iba't ibang mahihirap na panahon kasama sila. Kung papayagan ninyo ako, nais kong gamitin ang karanasang iyon upang tulungan si Jumbo. Nabigo ang mga empleyado sa mapagkumbabang sagot ni Lolo Berto. Inaasahan nila ang isang kahanga-hangang eksperto, ngunit ang nasa harap nila ay mukhang isang ordinaryong lolo. Si Dr. Wei ay tumutol hanggang sa huli. Ito ay isang insulto sa siyensya. Ang pag-asa sa ganitong pamahiin ay makakaapekto sa reputasyon ng zoo. Ngunit nagdesisyon na ako. Ipagkakatiwala ko ang bagay na ito kay Lolo Berto. Wala na tayong oras. Noong umaga ng Agosto 27, dumating na ang araw na sisimulan ni Lolo Berto ang kanyang misyon. Alas, 10 ng umaga, habang tahimik pa ang zoo bago ang oras ng pagbubukas, dumating si Lolo Berto, dala ang kanyang lumang bayong. Naghihintay ako mula pa madaling araw, ngunit ang unang ginawa ni Lolo Berto ay lubos na ikinagulat ko. Una po, nais ko munang batiin ang lahat ng naririto sa zoo, sabi ni Lolo Berto. At sa halip na dumiretso sa kulungan ni Jumbo, naglakad siya patungo sa kulungan ng ibang mga hayop. Ang leon, tigre, giraffe, zebra tumayo siya sa harap ng bawat kulungan, nag-alay ng pagyuko,
at bumati. Magandang umaga sa iyo. Ako si Lolo Berto. Ikinagagalak kong makilala ka. Ang imahe ni Lolo Berto na magalang na bumabati sa mga hayop na parang tao ay nagdulot ng pagtataka sa mga empleyadong naglilinis sa umaga. Anong ginagawa ng matandang yan? Bumabati sa hayop na parang sa cartoon? Seryoso ba siya? Nagsimulang marinig ang mga mahinang tawanan sa mga empleyado. Siyempre, ito ay isang eksenang hindi pa nakikita sa isang Amerikanong zoo. Para sa mga empleyadong sanay sa siyentipiko at episyenteng pamamaraan, mahirap unawain ang ginagawa ni Lolo Berto. Matapos ang halos isang oras na pagbati sa lahat ng hayop, sa wakas ay narating ni Lolo Berto ang harap ng kulungan ni Jumbo. Ang ibang mga empleyado ay lumapit din upang manood, puno ng interes. Maging si Dr. Wei ay nakatayo roon, nakahalukip-kip. Nang tumayo sa harap ng kulungan ni Jumbo, yumuko si Lolo Berto. Magandang umaga, Jumbo. Ang pangalan ko ay Berto. Galing ako sa isang malayong lugar na tinatawag na Pilipinas. Ikinagagalak kong makasama ka. Tinitigan ni Jumbo si Lolo Berto mula sa pinakasulok ng kulungan nang may pag-iingat. Sa mga mata ng elepanteng tumanggi sa tao sa loob ng 3 buwan, malinaw ang pagiging palaban. Anong klaseng kalokohan ito? Ano ang silbi ng pagbati sa isang elepante? Hindi ito siyentipikong pamamaraan. Dapat tayong gumamot batay sa datos, hindi sa emosyon, sabi ng isang empleyado. Ganoon din ang reaksyon ng iba. Hindi ko akalain na seryoso siya sa pakikipag-usap sa elepante. Sayang lang ang oras. Ngunit hindi pinansin ni Lolo Berto ang mga sinasabi ng mga empleyado. Dahan-dahan siyang umupo sa harap ng kulungan ni Jumbo at nagsimulang titigan ng elepante ng tahimik. Lumipas ang 10 minuto, 20 minuto. Si Lolo Berto ay nanatiling hindi gumagalaw, nakatitig lamang kay Jumbo. Nagsimulang mainip ang mga empleyado. Ano po ang ginagawa niya? Tanong ni Sarah sa akin. Ano ang mangyayari kung uupo lang siya riyan? Bulong ng isa pang empleyado. Si Dr. Wei ay puno ng pagkamuhi. Sayang lang ang oras. Walang kahit katiting na siyentipikong basehan. Habang ginagawa natin ang kalokohang ito, maaaring lumala ang kondisyon ni Jumbo. Pagkalipas ng 30 minuto, sa wakas ay nagsalita si Lolo Berto, ngunit ang kanyang mga salita ay higit pa sa inaasahan ng lahat ng empleyado. Hindi siya takot, mahinang sabi ni Lolo Berto. Siya ay labis na nasasaktan, may malaking sugat sa kanyang puso. Nagulat si Sarah at nagtanong, "Paano niyo po nalaman? Hindi niyo pa po tinitingnan ang data ng behavior analysis ni Jumbo." Malungkot ang mukha ni Lolo Berto. Pamilyar sa akin ang ganyang mga mata. Iyan din ang mga matang nakita ko sa mga kwento tungkol sa mga kalabaw noong panahon ng digmaan na napilitang sumabak sa labanan. Naguluhan ang mga empleyado. Kalabaw sa panahon ng digmaan? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nagsimulang magkwento si Lolo Berto sa isang mabigat na tinig. Noong panahon ng digmaan para sa kalayaan, ang mga matatapang na kalabaw ay isinama sa labanan upang ipagtanggol ang bayan. Lumaban sila ng buong puso, ngunit sa huli, natalo sila at nakita ang pagbagsak ng kanilang mundo. Napalunok ang mga empleyado. Karamihan sa kanila ay hindi alam na may ganitong pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga mata ng mga kalabaw na iyon sa huling araw ay puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang pakiramdam ng pagtataksil mula sa mga pinagkakatiwalaan nila at ganoon din ang mga mata ni Jumbo ngayon. Natahimik ang lahat ng empleyado sa mga sinabi ni Lolo Berto. Maging si Dr. Wei ay hindi makapagsalita. Ang sugat sa puso ng isang hayop ay mas malalim kaysa sa tao, lalo na sa isang elepanteng may matalas na memorya at masalimuot na emosyon. Mahirap ibalik ang tiwalang nawala na. Ngunit hindi ibig sabihin na imposible. Kung bibigyan natin siya ng oras at ipapakita ang tunay na pagmamahal, darating ang araw na bubuksan din niya ang kanyang puso sa atin. Mahinang nagtanong si Sarah, "Gaano po katagal iyon?" "Hindi ko alam," tapat na sagot ni Lolo Berto. Para sa mga kalabaw na iyon, naubusan na sila ng oras. Ngunit si Jumbo, may pag-asa pa. Mula kinabukasan, Agosto 28, nagsimula ang seryosong misyon ni Lolo Berto. Tuwing alas, asing ng umaga, habang madilim pa, darating si Lolo Berto sa zoo. Maghuhugas siya ng kamay, lilinisin ang sarili, aayusin ang damit, at saka pupunta sa harap ng kulungan ni Jumbo.
Magandang umaga, Jumbo. Ngayon, muli kitang makakasama. Magalang na babati at yuyuko si Lolo Berto tuwing umaga. Titingnan ni Jumbo si Lolo Berto mula sa sulok ng kulungan nang may pag-iingat, ngunit hindi ito pinansin ni Lolo Berto at dahan-dahang uupo sa harap ng kulungan. At ang magsisimula ay isang mahabang 4 na oras ng katahimikan. Si Lolo Berto ay uupo ng hindi gumagalaw, tahimik na nakatitig kay Jumbo. Maliban sa paminsan-minsang pagkurap, hindi siya gumagalaw na parang isang estatwa. Ang ganitong eksena ay mahirap maunawaan para sa mga empleyado ng zoo. Anong ginagawa niya? Tanong ni Tom, ang bagong tagapag-alaga. Ano ang mapapala niya sa pag-upo lang diyan? Umiling si Jim, isang veteranong tagapag-alaga. Kung may oras siyang gawin yan, mas mabuti pang subukan ng isang mas epektibong paggamot. Maging si Sarah ay hindi maitago ang kanyang pagkalito. Lalo na si Dr. Wei, na araw-araw ay lalong naiinis. Pagsasayang lang ito ng oras, sigaw niya. Dapat tayong gumamit ng siyentipikong pamamaraan, behavior therapy, gamot, pagpapabuti ng kapaligiran. Marami pang dapat gawin. Walang magbabago kung hahayaan lang nating mag-meditate ang matandang yan diyan. Ako mismo ay umaming nag-aalala rin. Wala pang 4 na buwan ang natitira bago ang deadline sa Disyembre 31. Sa ganitong bilis, gagaling pa kaya si Jumbo sa tamang oras? Ngunit dahil ako ang naniwala at nag-imbita kay Lolo Berto, hindi ako maaaring sumuko sa kalagitnaan. Ang ikalawang araw ay pareho lang. Dumating si Lolo Berto ng alas, ice, bumati at umupo ng tahimik sa loob ng 4 na oras. Si Jumbo ay nanatiling mapagbantay sa sulok. Sa mga empleyado, lalong lumakas ang kritisismo sa pamamaraan ni Lolo Berto. Magiging epektibo ba talaga yan? Wala namang pagbabago kay Jumbo. Dapat na siguro tayong magsimula ng mas seryosong paggamot. Noong umaga ng 3 araw, nagpasya akong direktang tanungin si Lolo Berto. Lolo Berto, may pagbabago po ba kay Jumbo? Sumagot si Lolo Berto nang may mahinahong ngiti. Opo, mayroon pong maliit na pagbabago, ngunit tiyak na nangyayari. Kahapon, nagbago ang galaw ng tainga ni Jumbo. Kahit maliit lang, mukhang nagsisimula na siyang tumugon sa aking boses. Hindi ko nakita ang pagbabagong iyon, ngunit nang makita ko ang tiwala sa mukha ni Lolo Berto, nagpasya akong maghintay pa. Nang hapong iyon, unang beses nagsalita si Lolo Berto sa kanyang sarili. Ang ganda ng panahon ngayon, Jumbo. Siguro'y maginhawa ang pakiramdam mo. Ang kanyang boses ay natural, na parang kausap ang isang matandang kaibigan. Pinagtawanan siya ng mga empleyado. Sa wakas, nagsimula ng kausapin ng matanda ang elepante. Ngunit naramdaman kong mayroong magbabago. Ika-4 na araw, lalong dumalas ang pagsasalita ni Lolo Berto. Sa Pilipinas ngayon, nagsisimula ng mamunga ang mga palay. Sa Africa, sa iyong tahanan, kumusta ka na kaya? Ang ganda ng iyong mga mata, matalino at maamo. Makulimlim ngayon, pero sumilip ng kaunti ang araw. Ang sarap sa pakiramdam, hindi ba? Si Jumbo ay nasa sulok pa rin, ngunit paminsan-minsan ay nagsisimula ng tumingin sa direksyon ni Lolo Berto. At sa ika-5 araw, isang malaking pagbabago ang nangyari. Pagkatapos ng pagbati sa umaga at pag-upo tulad ng dati, lumabas si Jumbo mula sa sulok ng kulungan at lumapit. Kahit na may 2 metro pa ang layo niya sa rehas, ito ay isang makasaysayang pagbabago para kay Jumbo na umiiwas sa tao sa loob ng mahabang panahon. Tingnan niyo. Lumapit na si Jumbo. Sigaw ni Sarah, tuwang-tuwa. Habang ang ibang empleyado ay nagtakbuhan para manood, may kinuha si Lolo Berto mula sa kanyang lumang bayong. Ito ang tuyong saging na gawa niya na dinala mula sa Pilipinas. Jumbo, dala ko ito mula sa Pilipinas. Kung hindi mo mamasamain, subukan mo ito. Dahan-dahang inilagay ni Lolo Berto ang tuyong saging sa rehas. Noong una, maingat na tiningnan ito ni Jumbo, ngunit pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit. Maingat niyang iniunat ang kanyang nguso para amuyin ang saging. Lahat ng empleyado ay napigil ang hininga habang nanonood. At noon, isang himala ang nangyari. Kinuha ni Jumbo ang tuyong saging gamit ang kanyang nguso at isinubo ito. Hindi ka pa anipaniwala, sigaw ni Tom. Tumanggap siya ng pagkain mula sa kamay ng tao sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan.
Namangha rin si Jim. Si Sarah ay napaluha. Naging epektibo talaga. Maging si Dr. Wei ay hindi makapagsalita. Siya, na laging pumupuna na ito ay isang pamamaraang walang siyentipikong basehan, ay nakita ang resulta sa kanyang harapan. Ngumiti si Lolo Berto ng payapa. Simula pa lang po ito, ngunit isa itong senyales na nagsisimula ng magbukas ng puso si Jumbo. Kailangan ng panahon para buuin ang tiwala, ngunit ang puso ay laging nagkakaintindihan. Mula sa araw na iyon, nagbago ang tingin ng mga empleyado kay Lolo Berto. Ang mga dating nagdududa, nang makita ang resulta sa sarili nilang mga mata, ay napilitang tanggapin ang pamamaraan ni Lolo Berto. Ang pagbabago ni Jumbo ay lalong naging malinaw araw-araw. Kapag uupo si Lolo Berto sa harap, si Jumbo na mismo ang lalapit, at sa ika-8 araw, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon. Sa pulong ng mga empleyado sa umaga, nagmungkahi si Lolo Berto. Sa tingin ko, oras na para pumasok ako sa kulungan. Ito na siguro ang tamang pagkakataon para bawasan ang distansya namin ni Jumbo. Natahimik ang buong silid. Isang 69 anyos na matanda ang papasok sa lugar kung saan malubhang nasugatan si Mike 3 buwan na ang nakalipas. Mariin akong tumutol. Paano kung may mangyaring hindi inaasahan? Si Jumbo ay 4.2 tonelada. Isang hampas lang. Maaaring mamatay ang isang tao. Hindi rin maitago ni Sarah ang kanyang pag-aalala. Lolo Berto, totoo pong nagbago si Jumbo, pero hindi pa 100% ligtas. Hindi po ba mas mabuting maghintay pa tayo? Ngunit umiling si Lolo Berto ng mahinahon. Nakarating na tayo sa puntong ito, hindi na tayo maaaring umatras. Nagsisimula ng tanggapin ako ni Jumbo. Ito na ang tamang panahon. Bilang direktor, ako ang dapat gumawa ng huling desisyon. Siyempre, may panganib. Ngunit nagpasya akong pagkatiwalaan ang desisyon ni Lolo Berto. Sige po. Ngunit gagamitin natin ang pinakamataas na antas ng kaligtasan. Kinabukasan ng umaga, lahat ng empleyado ng zoo ay nagtipon sa paligid ng kulungan ni Jumbo. May mga staff na nakahanda na may tranquilizer guns para sa anumang emergency. Maging si Dr. Don Miller, ang veterinaryo, ay handa na kasama ang kanyang emergency first aid kit. Handa na po ba kayo, Lolo Berto? Tanong ko, para kumpirmahin. Ngunit si Lolo Berto, nang makita ang mga armas ng mga staff, ay mahinahong pumigil. Pakiusap po, huwag kayong magdala ng armas. Matatakot po si Jumbo. Madaling nararamdaman ng mga hayop ang pagiging kalaban ng tao. Kung malaman niyang may nakatutok sa kanyang armas, masisira ang tiwalang pinaghirapan nating buuin. Pero paano kung may mangyari? Sabi ni Dr. Miller, nag-aalala. Huwag po kayong mag-alala, sagot ni Lolo Berto na may tiwala sa mukha. Tinatanggap na po ako ni Jumbo. Magtiwala po kayo sa akin. Gumawa ako ng mahirap na desisyon. Ibaba ang mga tranquilizer gun. Ngunit maging handa sa anumang mangyari, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kulungan. Huminga ng malalim si Lolo Berto at maingat na humakbang papasok. Tinitigan ni Jumbo si Lolo Berto mula sa sulok ng kulungan. Sa gitna ng tensyonadong kapaligiran, nagsalita si Lolo Berto ng mahinahon. Magandang umaga, Jumbo. Pasensya na kung iistorbohin kita sa iyong tahanan. Medyo nanigas si Jumbo, ngunit hindi siya tumakbo. Dahan-dahang lumapit si Lolo Berto. 2 metro, 1 metro, at sa wakas, nasa abot kamay na niya ang katawan ni Jumbo. Napakaganda mo, sabi ni Lolo Berto sa isang malambing na tinig habang dahan-dahang iniuunat ang kanyang kamay. Ang mga matipunong kalamnan na ito, ang magandang nguso na ito, isa kang kahanga-hangang elepante. Dumampi ang kamay ni Lolo Berto sa dulo ng nguso ni Jumbo. Nanigas si Jumbo sandali, ngunit hindi niya sinaktan si Lolo Berto. Dahan-dahang iginalaw ni Lolo Berto ang kanyang kamay sa mukha, leeg at balikat ni Jumbo. Ang noo na ito ay simbolo ng karunungan. Ang mga mata mo ay napakatalino. Ang hugis ng iyong mga tainga ay napakaganda. Siguro'y gustong-gusto mong damhin ang hangin. Ang mga paamong ito ay napakalakas. Siguro'y malaya kang nakakatakbo noon sa malawak na kapatagan. Pinuri ni Lolo Berto ang bawat bahagi ng katawan ni Jumbo habang marahan itong hinahaplos. Ang kanyang kilos ay puno ng pagmamahal na parang tinatrato ang isang mahalagang miyembro ng pamilya. Lahat ng empleyado
ay napigil ang hininga habang nanonood. Ang elepanteng walang sinumang makalapit sa loob ng 3 buwan ay tinatanggap na ngayon ang haplos ng isang matandang lalaki. At noong umaga ng ika-10 araw, dumating ang mapagpasyang sandali. Nang pumasok si Lolo Berto sa kulungan tulad ng dati, si Jumbo naman ang lumapit sa kanya. Iniunat nito ang kanyang nguso at hinawakan ang kamay ni Lolo Berto. Jumbo. Nanginginig ang boses ni Lolo Berto sa tuwa. Hinaplos ni Jumbo ang palad ni Lolo Berto ng marahan at pagkatapos ay tumalikod na parabang sinasabing, "Haplusin mo ako." Ipinatong ni Lolo Berto ang kanyang kamay sa likod ni Jumbo. Sa liksi na hindi mo aakalain sa isang 69 anyos. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigawan ng tuwa ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Hindi ka pani-paniwala, napaiyak si Sarah. Lubos na niyang ibinukas ang kanyang puso. Si Jumbo ay ganap ng nagtitiwala sa tao. Isang eksenang hindi maiisip, 3 buwan na ang nakalipas. Napaiyak din si Tom. Ito ay isang himala. Bumulong si Jim. Maging si Dr. Wei ay hindi makapagsalita. Ito ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Walang datos, walang teorya, ngunit ang resulta ay nangyari. Marahang hinaplos ni Lolo Berto ang likod ni Jumbo at sinabing, "Jumbo, isa kang kahanga-hangang elepante mula pa sa simula. Wala akong ginawa. Pinakinggan ko lang ang tinig ng iyong puso. Nangyari ang himala dahil pumayag kang magtiwala muli sa tao." Mula sa araw na iyon, unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Jumbo sa iba pang empleyado. Kahit hindi pa ganap, nawala na ang pagiging palaban niya. Nang lumapit si Sarah sa kulungan, hindi na nagbanta si Jumbo tulad ng dati. Dahil ito sa impluensya ni Lolo Berto, sabi ni Sarah. Natututo si Jumbo na magtiwala muli sa tao. Bilang direktor, halos hindi ako makapaniwala sa pagbabagong nangyari sa loob ng 10 araw. Ang problemang hindi malutas ng pinakabagong teknolohiya at siyensya ay nalulutas na sa pamamagitan ng pagmamahal at pasensya ng isang matandang lalaki. Lolo Berto, paano niyo po nagawa ito? Diretsahan kong tanong. Ngumiti si Lolo Berto ng mapagkumbaba. Wala po akong ginawang espesyal. Tinrato ko lang po si Jumbo bilang isang mahalagang nilalang. Ang mga hayop at tao ay pareho lang. Kung mayroon tayong pagmamahal at respeto sa isa't isa, tiyak na magkakaintindihan ang ating mga puso. At sa wakas, noong Setyembre 1, dumating ang araw ng ganap na pagbabalik ni Jumbo. Ang kulungan na sarado sa loob ng mahigit 3 buwan ay muling binuksan sa publiko. Agad na dumagsa ang maraming tao para makita si Jumbo. Nagbalik na si Jumbo. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga bata sa buong zoo. Nang makita si Jumbo na may maamong ekspresyon tulad ng dati, malakas na pumalakpak ang mga bisita. Ang pinakanakaantig ay ang eksena ng muling pagkikita niya sa mga batang dumalaw sa kanya 3 buwan na ang nakalipas. Isang 7 taong gulang na batang babae na nagngangalang Emery ang kumaway kay Jumbo habang umiiyak. "Jumbo, nagkita na ulit tayo. Na-miss kita." Tumugon si Jumbo sa boses ng mga bata sa pamamagitan ng marahang pagwagayway ng kanyang nguso. Pinanood ni Lolo Berto ang eksenang iyon ng may lubos na kasiyahan. Dahil sa tagumpay na ito, buong pusong nakiusap si Sarah kay Lolo Berto. "Lolo Berto, pakiusap po, ituro niyo sa akin ang inyong pamamaraan. Tanggapin niyo po ako bilang inyong estudyante. Dati, sa siyentipikong pamamaraan lang ako umaasa. Pero ngayon, napagtanto kong hindi iyon sapat." Ngumiti si Lolo Berto ng malumanay. "Sarah, hindi ito isang teknik. Ito ay paggalang sa mga hayop. Ang pagtrato sa kanila bilang isang mahalagang nilalang. Iyon lang ang lahat. Mahalaga ang datos at teorya, ngunit mas mahalaga ang komunikasyon gamit ang puso. Pero paano ko po mauunawaan ang puso ng mga hayop tulad ninyo?" Seryosong tanong ni Sarah. "Araw-araw, batiin mo ang bawat hayop at subukang isipin ang kanilang nararamdaman. Kumusta ka ngayon? May bumabagabag ba sa iyo? Kung maglalaan tayo ng oras para obserbahan sila at magbigay ng pagmamahal, tiyak na tutugon sila sa atin." Ang pinakakakilakilabot na nagbago ay si Dr. Wei. Siya, na tumutol sa pamamaraan ni Lolo Berto mula simula hanggang wakas, nang makita ang ganap na pagbabalik ni Jumbo sa sarili niyang mga mata, ang kanyang pananaw ay lubos na nagbago.
Noong Setyembre 10, yumuko si Dr. Wei sa harap ni Lolo Berto. Lolo Berto, nagkamali po ako. Pinuna ko ang inyong pamamaraan dahil wala itong siyentipikong basehan, ngunit ang resulta ay napakalinaw. Ang problemang hindi malutas ng aking kaalaman at teorya, nalutas ninyo gamit ang pagmamahal at pasensya. Taos-puso po akong humihingi ng tawad. Sumagot si Lolo Berto ng mapagkumbaba. Dr. Wei, mahalaga rin po ang siyentipikong pamamaraan, hindi laging tama ang aking paraan. Sa tingin ko, kapag pinagsama ang siyensya at komunikasyon gamit ang puso, doon lilitaw ang tunay na solusyon. Noong Setyembre 15, opisyal na ginawaran ng American Zoo Association ng sertipiko ng pagkilala si Lolo Berto sa isang seremonya na dinaluhan ng mga taong may kaugnayan sa zoo mula sa buong bansa. Sinabi ng Pangulo ng Asosasyon, si Mr. Robert Smith, ang kabutihan ni Lolo Berto ay hindi lamang pagliligtas sa buhay ni Jumbo. Nagbigay din siya sa ating lahat ng bagong pananaw sa pagtrato sa mga hayop. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyo sa pagliligtas sa isang mahalagang buhay na ito sa pamamagitan ng diwa ng Pilipino sa pangangalaga ng hayop. Si Lolo Berto, na tumanggap ng sertipiko, ay sumagot ng may kaparehong pagpapakumbaba. Wala po akong ginawang espesyal. Tinrato ko lang po ang hayop bilang isang mahalagang nilalang. Iyon po ang puso ng pangangalaga ng hayop ng mga Pilipino na hindi kailanman nagbago. Noong Setyembre 20, bumalik na si Lolo Berto sa Pilipinas. Sa airport, maraming empleyado ng zoo ang naghatid sa kanya. Ibinigay ni Sara ang kanyang huling pangako kay Lolo Berto. Ang natutunan ko po sa inyo, ipapasa ko sa mga susunod na henerasyon. Pananatilihin ko po ang diwa ng Pilipino dito sa Amerika. Pagkaalis ni Lolo Berto, ang kanyang impluensya ay kumalat sa buong Estados Unidos. Mahigit 50 zoo sa buong bansa na nakarinig sa kwento ng tagumpay sa Bronx Zoo ay nagsimulang isama ang Pilipinong paraan ng pangangalaga sa hayop. Ang pagbati sa mga hayop, ang tahimik na pagmamasid, ang haplos na puno ng pagmamahal, ang mga pamamaraang ito ay isinagawa sa maraming lugar. Sa kasalukuyan, ang mga aral ni Lolo Berto ay patuloy na isinasabuhay sa mga zoo sa buong mundo. Itinuro sa atin ni Lolo Berto na gaano man kahusay ang pagunlad ng siyensya, may mga problema pa ring hindi malulutas ng siyensya lamang. Ang komunikasyon gamit ang puso sa mga hayop, ang respeto at pagmamahal sa kapwa nilalang ang siyang lumilikha ng tunay na solusyon. Ang pangyayaring ito ay isang makasaysayang sandali na nagpakita sa mundo ng kahusayan ng kulturang Pilipino sa paggalang sa lahat ng may buhay. Ang problemang hindi malutas ng pinakabagong teknolohiya at siyensya ay nalutas sa pamamagitan ng paggalang at katapatan. Ang pilosopiyang ipinakita ni Lolo Berto ang paglakad ng magkasama, hindi ang pagkontrol ay hindi lamang isang mahalagang aral para sa relasyon ng tao at hayop, kundi isang aral din para sa relasyon ng tao sa kanyang kapwa. Mga Ginoo at Ginang, ano po ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Marahil, ang pagsasama-sama ng teknolohiya, siyensya at komunikasyon gamit ang puso ang landas na dapat nating tahakin